Welcome to Magic at Eva Par, the show where the impossible becomes reality. Prepare to be amazed, entertained, and inspired. And now, the master of magic, the legend of wonder, your host, Herman Aquino. Okay, so mga ka-magic at ma-magic, welcome to another exciting episode of Magic at Iba Pa. Ayan. So today, let's talk about something powerful. Hard work. Okay, hard work. Minsan gusto natin instant di ba? Yung instant success, maraming ganyan ngayon eh. Parang magic. Pero, ang totoong success, success comes from patience, effort, and of course, determination. Ayan. So, yan ang kailangan para tawag dito yung maging talagang successful tayo. Alright? So, let me just dari dito. Ayan. Wait a minute. So, sa episode na to, ipapakita natin kung paano nagbubunga ang sipag at tiyaga at bakit dapat natin itong irespeto. Okay? So, let's get started for some magic. Okay? So, imagine this bag. Ayan. This bag is like a workplace. Okay? Di ba sabi nga nila mga kasabihan tayo na kapag walang isinuksok, wala aring madudukot. Okay? So, imagine parang pocket mo to, di ba? So, wala siyang laman. And imagine this bag, sabi ko nga parang workplace siya. Kapag pumasok tayo sa trabaho, syempre, usually, pag nag-start ka ng business, wala pa tayong product. Something like this, okay? So, medyo matigas yung aking cloth bag. Okay? So, ayan. So, syempre, pagka wala kang produkto, wala kang kita. Di ba? No products. So, kailangan lang natin magtrabaho, okay? You need to work. Diba? At sa simula, parang walang nangyayari. Pero kapag tuloy-tuloy ang pagsisikap mo, watch this. Parang magic. Magkakaroon kang bigla ng, uy, see? Nagkaroon ng laman. Diba? Parang magic lang, diba? So, ayun. Ganyan ang tunay na effort. Hindi agad nakikita yung resulta. Okay? So meron ka ng product, so pwede mo nang i-market to, pwede mo nang ibenta, sabihin mo, ayan, hanap nyo. Ito na yung panyong napakagad ng panyo, na kapag pinapawis ka, pwede ka magpunas. Pag iniwan ka ng jowa mo, pamulot na. Joke lang. Okay? So ano pa? Ano pa yung pwede lumabas dito? Okay, paliban sa panyo, meron tayo ditong bracelet. O yun, may bracelet. Ayan, di ba? Oh, yan Katerno, panyo na kulay green. Okay, aside from that, baka isipin nyo, puro panyo, meron tayo dito itlog, kung nagugutom ka. Itlog. Oh, ngayon di ba? Semana Santa, di ba? Holy Week, di ba? So, bawal kumain ng mga karne-karne, di ba? Mga laman-laman. Pero after niyan, pagka Easter na, pwede tayong kumain ng laman. Ano gusto nyo? Ito, karne ng baboy. Kasi na maglagay ng baboy dito. Parang parang nanunukso Okay. So, ayan. Baboy. At syempre, pagka ikaw marami ka ng produkto, ayan, meron pa tayo. May bola pa dito. May napahalong bola pa. At diba, pagka ganyan, marami ka. May toys, may panyo, may kung ano pa, may pagkain. Yayaman ka na yan. Diba? Magiging successful ka. Pagka successful ka na, pwede ka na rin magkaroon ng may troll. May troll ka pa ngayon. Okay. So ayun ang sinasabi natin, di ba? Yung success, it comes from hard work. Hindi yun basta-basta tawag dito nakukuha. Parang yung ginawa natin kanina, it's parang magic siya, di ba? Magic siya, pero of course, tawag dito, importante pa rin yung hard work, di ba? At kung minsan, tatago ko muna itong ating mga produkto, ha? Okay, so kung sino sa inyo ang bumili, okay, mag-message lang kayo sa aming mga product para yumaman din kami, para maging successful kami. Okay, so minsan naman, parang maliit lang ang sweldo. Okay? Parang maliit ang sweldo, di ba? Parang kulang. Sabi mga kulang. Pero kapag ginamit natin
yung ating sweldo ng tama, kaya nagtatrabaho ka ng maayos at nagsisikap, panoorin nyo yung gagawin ko. Okay? Example ito. Alright? Maliit ang sweldo. Diba? Natural, 50 pesos lang. Pagka sweldo mo 50 lang, talagang medyo problema talaga yon, diba? Kasi mali talaga siya sa mahal lang nga bilihin ngayon. Okay, pero, ang sabi ko nga, kapag nagtrabaho ka ng tama, kaya inaayos mo, tupi-tupilan natin siya ng ganyan. Tupi-tupi, ayan na. At tapos i-roll natin ng ganyan siya. Alright, watch this. Hipan. Oop. Pag ihip mo, magiging na siyang, oop. Ayun. Haha! Dumami! Diba? Dumadami yung pera mo. Ayan, ibaba natin yung isa. Ayan, diba? At hindi lang yan. Sabi ko nga, basta i-continue mo lang yung hard work, yung pagtatrabaho mo ng maayos, magkakaroon ka ng mas marami pang blessing dyan. Okay? So, example. Kaya tinupi natin ng ganyan siya. Okay? Itutupi natin ulit sa pang ganyan. Okay? Tingnan maigi. Itataas ko pa yung sleeves ko. Ayan, eh. At isa pa. Tataas ko dito siya. Okay? Dahan-dahan. Walang daya. Okay? Tutupi uli natin. Kanina, ilan tupi yun? 4. Ngayon, 8. At pag naglagdag ka ng konting effort, diba? Yung nangyari. Diba? Hard work. Okay? And wise decision leads to more rewards. Diba? So, ayan, mga kaibigan, mga ka-magic. Diba? Importante talaga yung hard work. Okay? Kaya kailangan siya nga wise decision. Hindi po pwedeng basta-basta na lang ang decision. At meron pang isa pa pala. Sorry, nakalimutan ko, no? Siyempre, importante rin na pagka nagtatrabaho ka, you have to be honest. You know? Honesty and integrity is also important kasi kung ikaw ay hindi honest at kung ikaw ay wala kang sabi natin integridad, ika nga, wala ang integridad, di ba? Ito ang mangyayari. Tupin natin ha, walang ganyan, okay? Ang mangyayari ay ganito. I-wave mo siyang ganyan. Ayun na. See? Nawala. Okay? Alright. Saan ba siya? Ayun. Ayun. Okay. Ang nangyari ay ganyan. Okay. Nawala. Okay? Nawala ang kita. Okay? Kapag hindi ka pata sa trabaho. Alright? So, kailangan lang integridad, kailangan fair ka sa trabaho mo, and then you work hard. Yan ang sikreto para tayo maging tagumpay sa ating mga career na pinipili. Sa kahit anong bagay. Okay? So, to learn more about our topic for today, let's watch this video. Okay? Respect for hard work, appreciating effort and dedication. Hard work is more than just completing tasks, it's about commitment, perseverance, and the willingness to push forward even when things get tough. Respecting hard work means valuing the effort people put into achieving the goals, whether it's a parent working long hours, a student studying for exams, or an athlete training to improve. When we appreciate hard work, we build a culture of gratitude, discipline, and success. What respect for hard work really means: recognizing effort over just results. Success isn't just about winning, it's about the effort put in to get there. Every step forward, no matter how small, is worth celebrating. Understanding that hard work builds character. Challenges and struggles teach resilience and patience. Failure isn't the opposite of success, it's part of the journey. Appreciating the work of others.
From farmers to teachers to doctors, society functions because of hard-working individuals. A simple thank you shows gratitude for someone's dedication. Leading by example, children learn the value of hard work by watching their parents and role models. When we work hard, we inspire others to do the same. Benefits of respecting hard work. Develops a strong work ethic. When we respect effort, we learn to stay committed to our goals. Hard work teaches responsibility and accountability. Creates a sense of fulfillment. Achieving something through effort feels more rewarding than taking shortcuts. People who work hard gain self-confidence and pride in their achievements. Builds gratitude and teamwork. Recognizing others' hard work fosters appreciation and respect in families and communities. It encourages cooperation and a sense of shared responsibility. Prepares for success in life. Hardworking individuals are more likely to achieve the dreams. Employers, teachers, and mentors admire those who put in effort. Respecting hard work isn't just about praising success, it's about valuing dedication, learning from failures, and appreciating the people who give the best every day. Whether young or old, we all grow stronger when we embrace effort, push through struggles, and honor the dedication that makes dreams a reality. Okay, so mga ka-magic at mamajik, dito sa Magic at Iba Pa, hindi lang puro magic, tawanan at kulitan ang hatid namin. Kasama rin dito ang mahalagang aral na makakatulong sa ating mga kabataan. Sabi nga, the best time to teach values is habang bata pa, habang nasa formative years pa sila. Parang clay, di ba? O parang putik na hinuhubog natin. Madaling ihulma habang malambot pa, pero kapag tumigas na, mas mahirap nang baguhin. Kaya sa ating mga mommies, daddies, at teachers, invite your kids and students to watch Magic at Iba Pa every week. Hindi lang sila mamamangha sa magic, kundi matututo rin ng life lessons na magagamit nila habang sila ay lumalaki. At lagi natin sinasabi rito sa Magic at Iba Pa, let's shape young minds and build a much better future. One magical lesson at a time. Okay. So, meron pala akong ipopromote sa inyo, no? Ipa-plug. Okay? Direct, pwede paki-flash yung aming yung poster dyan. Ayun! Ayan, no? Ayan! So, MOB, Magicians on Bike. So, it's a group of professional magicians dedicated to bringing joy and wonder to communities through the magic arts. Nabubulol pa ako. Ano ba yan? So, the group will be in Kaitome. Will be in Kaitome Gulod Elementary School in Talim Island, Binangonan, Rizal, this Friday, March 28 to 24 at 10 a.m. Kaya kayong mga nandiyan sa Kaitome, Binangonan, Kaitome Gulod Barang Elementary School, kita-kita po. Kasama po ako dyan. Okay? Alam niyo naman, ako ano rin eh. Nagbabike din ako. Hindi yung bike na dalawang pedala. Hindi. Okay? So, ayan. At yung guest din natin, kasama rin dyan. Kaya ako nga siya nahila dito eh. So, ayun. So, doon sa mga, tawag dito, ano ba tawag dito? Yung mga interesado. Okay? Kasi ang MOB, or Magicians on Bike, offers a free magic show for the students to my children to create lasting positive memories and a sense of wonder. And Magicians on Bike believes in the power of magic to inspire creativity, imagination, and happiness. MOB's goal is to leave a positive and uplifting impact on young students and children. Kaya for those who wants to support this project, you are all welcome. Mag-message lang po kayo sa amin dito sa Magic at Iba Pa. At kami po ay lubos na matutuwa. Okay, ka-Magic at na-Magic. Ngayon, we have a very special guest who truly understands the value of hard work. He is a performer and a creator who turned dedication
into success. You'll find out who he is after this short break. Huwag kayong aalis. Okay, so we're back, mga Kamagic at Mamagic. Today, we have a guest who has dedicated his life in bringing characters to life for 25 years. Imagine, 25 years. Bata pa ako noon. He has been a master puppeteer and also a puppet maker. Puppeteer and puppet maker. So, yun yung mga manika. Tama ba? Manika ba tawag doon? Puppet. Iba yung manika, iba yung puppet. Diba? Oo nga naman. Ba't ko ba iniiba yung kwento? Diba? Basta yon. Siya ay puppet for 25 years. Kaya tas kanya master puppeteer and puppet maker. And di lang yon. He is also, for 20 years, he has crafted incredible mascots and 3D fiberglass statues. His hard work and dedication have made him a respected name in the industry. And to know more about him, let's watch this video. Sam Fuentes is a loving husband to Dory and the father to Hannah and Joshua. He took fine arts at Far Eastern University and is now an artist and a businessman. He owns Party Characters Enterprise, makers of mascots and puppets here and abroad. He is very much involved in performing arts as a puppeteer, gospel magician, and party host. He is currently the president and co-founder of International Ventriloquist Society of the Philippines, vice president of Fellowship of Christian Magicians, co-founder of Samahan ng mga Puppeteers ng Pilipinas, also co-founder of Puppeteers Club International Philippines, and proud member of the Magicians Foundation Incorporated. He represented and brought honor to our country in occasions such as conventions, competitions, and exhibits. He is a missionary tent maker. His purpose in life is to be used by the Lord in sharing and preaching the gospel through magic and puppet. 1 Corinthians chapter 9 verse 22 says here, "To the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some." And here's Mr. Sam Fuentes. Okay, so Kamagic at Mamagic, let's give a magical welcome to Sam Fuentes. Uy! Anja. Good day to everyone. Ito nga pala. Gusto niyo ba ng show? Of course. Kaya nandito. Magkakaroon tayo ng puppet show. Ito hindi magic, but is magical. I'm telling you. Okay, you have to watch this. Ito. Okay, hindi ako mag-isa dito. Let me introduce, allow me to introduce my good friend of mine. Ang pangalan niya ay si
Buddy boy, hello, say good afternoon, good day. Sorry. Sandali, natutulog. Buddy boy. Teka, parang kinakailangan natang sumigaw tayo ng malakas eh. Ganito, hindi natin naririnig o hindi namin kayo maririnig, pero pwede nyo kong sabayan. Sabihin nyo, Hoy! Gising! Okay. Pagbilang ko ng 3, sisigaw kayo ng Hoy! Gising! Okay? Okay, sige. 1, 2, 3. Hoy! Gising! Huwag ka na matulog. Sige na, bumati ka na sa kanila. Sabi mo, magandang hapon o magandang araw sa inyong lahat. Ayan, dami nanonood. Oh. Sige na, bumati ka na. Ayoko. Ha? Ba ayaw mo? Kasi wala ka sa mood. Wala ka sa mood. Anong gagawin namin para ganito, pag hindi ka bumati, hindi kita ipapasyal. Ayoko. Pasyal lang. Ayoko nun. O, sige, ano pang gusto mo? Okay, pag hindi ka bumati, isang bati lang naman. Isabi mo, good afternoon. Goodbye. Anong goodbye? Hindi pa tayo nag-goodbye. Mag-uumpisa pa lang tayo. Sabi mo, good. Good. Okay, just repeat after me. Good Good. afternoon. Good. 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 Good boy. Hindi good boy. Good boy yung mga nanonood sa atin. Pero sabi ko, ang sabihin mo, good afternoon. Sige na nga. Good. Sabi mo, good. Good girl. Hindi good girl. Sabi mo, good afternoon. Goodbye. Hindi nga tayo nag-goodbye tayo. Umpisa pa lang. Sige, sabihin mo na kapag pag hindi ka kumain, hindi papakainin ng mga paboritong pagkain tulad ng kay Mang Donald's at saka kay Jollibee. Sige na. O sige na. Bumati ka. Sige na. Good morning. Good evening. Good afternoon. Merry Christmas sa akin yun. Sandali. Ang dami naman nun eh. Kasi ibigay nga sa akin. Hindi. Sabi mo lang talaga. Good afternoon. Good afternoon. Ayan. Palakpakan natin si Buddy Boy. Ayan. Palakpakan. Ayan. Pinapalakpakan ka ng Uy, huwag kayong magkakamali sa aming dalawa. Ang puppet sa aming dalawa ay Ikaw. Teka, linilito mo yung mga audience eh. Ako si Kuya Sam, ikaw si Buddy Boy. Ang puppet sa aming dalawa, ikaw. Hindi, ako Hindi. Ako puppet. Ay, ikaw puppet. Ikaw nga kakit. Hindi, ikaw ang puppet. Ako kakit. Ikaw tao. Ako Oh, kakit. Hindi mo sa ating dalawa. Teka. Nalilito. Saan? Parang nag-aaway na yata kayo ni Buddy Boy, ah. Pasensya na. Ay, Pasensya na. Nagtatalo na kami kung sinong puppet sa amin. Okay. alam mo na. Ikaw kakit. Hindi. Hindi ako puppet. Host ako dito eh. Walang ibang puppet dito kung hindi. Ikaw. Ako na nga. Sige na nga, ikaw na nga. Sige na. Ikaw na. Sige, ikaw na. Sige, Ikaw na ang okay. puppet. Ako na nga. Ayan. Oh, yan. Okay, ayan. Hello, long time no see, bro. Long time no see, yes. Long At time no see. marami tayong pag-uusapan ngayon, Sam. Hoy, thanks for having me. Of course, thank you Ako din. din. Thank you din, Buddy. Oh, si Buddy. Yeah, thank you very much, Buddy, for coming here. Ganda ng damit mo, ha? Siyempre. Ano raw? Siyempre. Okay. So, Buddy, pwede ba kayo mag-usap ni Sam? Buddy? Yeah. Pwede ba kayo mag-usap ni Sam? Siyempre. Yan. O, kasi meron kami pag-uusapan na importante rito eh. Pero Hindi ako kasama. pwede ka sumama kung alam mo yung sagot. Di ba? Okay. So, first of all... Go ahead. Okay. So, first of all, Sam, maraming salamat dahil sa kabila ng iyong busy schedules. No. Di ba? Busy schedule. Ay, nagawa mo pa rin ang Anytime bumisita for you, at yeah. mag-guest dito sa aming munti at simpleng magic at iba pa dito sa Euro TV Philippines. At bago na lahat, bati ka muna sa iyong mga fans at followers. Alright. Sa aking mga kamag-anak, okay, andito ako. Muling sinasabi ko, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko sa Magic Community, thanks for watching. Ayan, okay. So, let's proceed with some of the questions Of course. about puppetry, okay? So, kanina, di ba, mali pala ako, ang manika ay hindi, magkaiba pala yung manika. Oo. Iba yung dolls. Kasi sinasabi nila, man with dolls daw eh. So, hindi pala tama yun. Actually, when sinabi mo doll, no, pag sinabi mong doll, kasi parang it's a toy. Yes. Pero ang puppet, it's although
classified siya as parang doll, pero Yeah. it's more than a doll. More than a doll. Oo, kasi nga. Doll. Oo, doll. Oo, Kasi aha. meron siyang buhay. May Okay, buhay. May oo, buhay meron ka siyang pala, karakter. buddy, ha? Ay, pag Tulog ka pa ba dyan? Ay! Tulog na yata. nananaginip na ako. Sorry po. Sige, tulog ka lang dyan, Okay. Sam. Ano ba? Natuloy na ako. Body pala, body. Okay, anyway. Wala So, kang merienda dito. mamaya, magmimireda tayo. Okay? So, Sam, so 25 years in puppetry. Okay, that's amazing. Actually, lost count na natatandaan ko, nasa EDSA kami, EDSA, yung People Power. People power. Nagpapapit na kami doon, naggagano na kami doon. Teka lang. Huwag Ilang ka years na pa ba magbilang, yun? huwag ka na magbilang. Mga mabubak ang edad mo. Huwag ka na. Okay. But at question ko is, what inspired you to enter this amazing art form? Well, at first, curiosity, interest, tapos ginamit ako ng Lord actually. I am a Sunday school teacher sa aming local church. Okay. I'm a Christian. So, ginamit namin itong art na form na to para to entertain. Yeah. And bring the gospel to the children as kung the way they understand it. Ayun yun ang maganda. Kumbaga So yung... nakita namin kasi Sesame Street kid ako eh. I learned my Sesame Street. I learned my ABC in 1 2 3. Yeah, oo. Watching Sesame Sesame Street. Street. Yeah. Sabi ko bakit hindi tayo gumawa ng sa local church namin ng gano'n. Dati walang internet, walang yung how to, wala talagang lahat widow. Oh, talag. So, yung ginawa mo sa church lang before. Oh, Pero church. naging part ka rin ba nung... Di ba nagkaroon na parang local version ng Yeah, Sesame Street? Batibot. Oo, ako yung Naging part ka doon. ako yung gumawa ng mga puppets sa Ikaw yung puppet maker. Huwag mo nang bilangin kung ilang taon na yun. Oo, kasi alam siya, batang-bata pa ako noon. Oo. Okay, ibig I'm sabihin- sure mga batibot guys, kay sinong character? Kay Tsaka si Pong Pagong. Ate Shena! Yun, sa Ate Shena, yan. Okay, so being a puppeteer, Sam, requires skill, patience, and creativity, no? Tama ba ako? Yes, At definitely. ano ang pinaka-challenging part ng paggawa at pagpapagalaw sa puppet? Of course, siyempre, at first, di ba, yung interest. Aha. Dapat interesado ka sa isang bagay kasi ito yung magmo-motivate sa'yo. And at the same time, ito yung mag-fuel ng iyong para ma-prolong yung interest sa consistency, patuloy paulit-ulit mong gagawin. Yeah. Yun nga, nag-umpisa sa interest tapos naging passion. Passion. Oo. Okay, so yun ang maganda din, diba? Yung passion mo ay ginagawa mo at somehow kumikita ka. Yes. Diba? Yun ang Oo, yun na nga. pinakamagandang part doon eh. By the grace of God, yung passion na naging convert ito o it turns Naging out profession. to be profit. Naging profit siya. Passion turning to profit. Okay. So, yun yung nangyari sa akin. Wow. And aside, nabanggit ko kanina, di ba, hindi lang puppet ng puppetry, naggagawa ka ng puppet ng mascots. Yes. Di ba? Mascots and fiberglass for 20 years. Sabi ko, More than 20 lost years count pa. na ako. Pero ano yung pinaka-memorable project mo do sa fiberglass or statue making? Well, yung sa mascot, no, ang sabi ko, makarating lang ako dun sa punto na may magpagawang presidente. Kasi, sa mascot. Sa mascot. Okay. Sa pang-mascot. Kumbaga, magkaroon lang ako ng pagkakataon. Yung mga, alam mo yung famous people, magawa ko. Tapos, sabi, yun nga, the ball keeps on Keeps rolling na. Parang snowball effect na talagang ang dami na nagpagawa. Ang Presidente Duterte, pangarap ko dating gawin. O kahit sino man presidente. Nag-umpisa nga ako kay Presidente, kay Bato de la Rosa. Tapos, nakita kayo kay Bato de la Rosa. Oo, tapos sabi kay Presidente Duterte. Tapos tuloy-tuloy na. Dati kasi sasabihin, ba't hindi ka mukha kang mascot? Kaso, nakita nila yung advantage nung mascot during in campaign. Oo, yung multiplicity o na-multiply mo yung sarili mo. And napoproject mo yung mensahe mo. Tsaka yung personality mo. And ito, ang puppet at saka ang magic
parang puppet magic, magkakaano yan eh. It's an allied art, Oo, actually. allied. Kasi may kakamisyon din yan eh. May magic Oo, din ganun sa din yung puppetry, eh. puppet magic tsaka yung mascot. Hindi mo ma-explain, may mystery involved. Yes. Yung sa aking ginagalawang mundo, puppet at saka yung mascot, it brings out the child in us. Correct, yes. Oh, it Totoo, brings totoo. out the child. Hindi mo maintindihan na tipong yung mga, kapag nakakita ng mascot, ng Biglang mascot, gumalaw, biglang Oo, salita. gumalaw. Dapat lalabas yung ano nila, yung kanilang cellphone, magpapa-selfie. Hindi, di tsaka ba? ang nakakatawa nga dyan pag nanonood ka ng mga puppet show, di ba? Ngayon lang, di ba? Yeah. Pag nag-uusap kayong dalawa, talaga titingin ako the sa kanya. mystery. Di ba? Diba, para, yun yung nakakatawa din. Illusion din, di ba? oo. At maraming mga magicians din talaga nag-start din as a puppeteer. Yeah. Ventriloquist din. Yeah. And then naging David Copperfield na lang. The famous David Copperfield, he started as a ventriloquist, a puppeteer. Correct. Di ba? Kaso lang, na-divert siya sa magic. Oo. Ganyan, iba-ibang calling yan di ba? Oo, yun. So I'm sure maraming tao ang hindi alam kung paano o gaano kahirap gumawa ng mascot or fiberglass statue. So, paano ba yung proseso nito? Paano mo binibigyang buhay ang isang karakter mula sa sketch hanggang sa final product niya? Okay. Paano yung proseso niya? Yung ang nangyayari concept, Yes, diba? Tapos sabay ano ba yung needs, ano ba yung requirements, meron ba talagang needs for the ang puppet, ang mascot is by the way is classified as a puppet. Yeah, It's a walk around and larger than life puppet. Larger life, yes. So ang ginagawa nun, so pinauso ng Jollibee, no? O pinauso ng mga fast food chains, o yes. mga fast food chain. Pinauso nila. So kung ikaw may produkto at gusto mong i-magnify, papasok ngayon yung mascot. So mag-start sa design, Okay. tapos once na nandiyan na yung final design, the character, execution kami. So we execute it by at first maraming art involved actually. Meron diyan yung sculpting, meron diyan yung tailoring or dressmaking. Sige, yung damit Oo. Parang damit ni Oo. Buddy. Tapos ganun din yung parang upholstery. So it's a combination of art altogether. Tapos to come up with a spectacular or a masterpiece called Yeah, puppet or magic. Tsaka ang mascot. nakakabilib dyan is paano mo na ipapakita yung character na Yes. gusto mong ilabas doon sa, tutusin, statue lang naman siya talaga, di ba? Oo. Wala namang expression Mm-mm. Although yung mga recent puppets ngayon, parang, may mga expression Correct. Mga high-tech na rin iba yung di ba? Well, and making is one thing, Yes. and moving or manipulating the mascot or the puppet is another thing. Yes. So, it's two different art na dapat i-master. So, by God's grace, no, na-master namin yon. So, that's why when we ask, when the client asks for our help in terms of characterization, we give them inputs on how to maximize the use of the character. Yun. So talagang hindi siya ganun kadali. Hindi Diba? ganun kadali. Proseso talaga. Yes, process talaga. Kumaga hard Hard work work. talaga. Hard work talaga siya, no? Determinasyon. So, kung ako gagawa mo ako ng mascot ba or puppet? Teka. Ano ba magiging Side view. itsura ko? Kasi Side view, ganyan. remind mo ko side view. tsaka Side view, Front view. Ayan. Medyo marami-raming clay ang gagalanganin. Pero, Hindi ko malaman kung matutuwa ako. Hindi, joke lang. No, of course, yung character. Yes. And sabi, may limitasyon ba? Actually, we can do all characters. Anything under the sun. As long as nandun yung nandun yung intensyon kung ano Yes, yung yes. purpose kung Yeah, bakit yeah. ka magpapagawa ng puppet. Yun naman ang ginagawa namin Ano bang purpose mo para bakit ka magpapagawa ng mascot? Ano Ako, papagawa ako para maging pogi ako. Pwede. Hindi. Walang tag-asa yan. Hindi, hoy. Okay. Joke. Wala ka merienda mamaya. Ewan ko. Actually sabi ko nga kinakailangan lang talaga pag gagawa ka, the purpose, di ba? Diba talaga yung purpose mo? Or else, baka ma-defeat yung purpose kapag nakita mo, ay hindi pala effective. Pero tama yung pag nagawa ka ng parang mascot mo, lalo na sa mga
kumakandidato ngayon. Marami ngayon uso ngayon niya. Actually, Di ba? kaya kami busy na Oo, pero tama ngayong kasi season kumbaga, na to. yung kumbaga namumultiply talaga nila yung sarili nila. Oo. Di ba? At saka Kahit wala magnet. sila. Talagang magnet. Kumbaga, iba yung dating sa mga bata. Mga tao pa, huy, may maso, sino yun? Hula ba nila? Ay, si ano yan? Di ba, meron, ano eh. And again, it brings out the child in us. everyone. Yes, oo. Iba talaga. Okay, so you've been in this industry for more than 2 decades. Hindi ko na bilangan, basta 2 decades now. More than 2 decades, baka 3 decades pa, no? Ano ang sikreto mo sa tagal at success mo? Kagaya ng na-mention mo nga, integrity, Aha. you have to be intact, dapat Yes, in place, and at the same time, yung hard work, it's still hard work, and parang sa Magic, kailangan natin mag-innovate. So, innovation. Every decade, nagkakaroon ng bago eh. Yeah. So, you have to keep the pace, di ba? Keep up with the pace. Like, for example, ngayon, 3D na. 3D Yes, printing. 3D printing. Okay. Yeah. Yun, so, medyo nag engage nga kami ngayon, paunti-unti, Sa 3D printing. sa 3D printing. Kasi Okay. it will, speed and accuracy. You're talking about speed and accuracy sa paggawa ng mga characters. Yun nga. Tapos combine pa with AI. Wow. So, speaking of AI, meron tayong, may mantra yung ibang mga kabataan ngayon, di ba? Sinasabi na, ito hindi kasama to sa naino ko sa yung mga, bigla ko lang naisip ngayon, on the spot, okay? Pero baka naman mabigyan mo ako ng insights din dito, di ba? Doon, ang sinasabi sa atin lagi is hard work, only hard work can bring you success. Pero merong mga mantra ngayon, yung mga thoughts na sinasabing, work smart, not hard. Yes, indeed. Diba? I agree. So parang kung isipin mo parang contradicting, 'di ba? Only hard work can bring you success. Tapos may mga sabi ng work smart, not hard. Exactly. Pero kung titisipin mo, parehong may punto eh, 'di ba? So para sa iyo, Sam, bilang matagal na rin sa ganito, 'di ba? Kumbaga you're hardworking person at nabanggit mo kanina na you're using the 3D printing and AI technology ngayon, 'di ba? It's like working smart na yun eh. Yeah. Di ba? So, how does that two sayings complement each other? Yung Yes. hard work, success, and then work smart, not hard. How does it complement para sa'yo? Actually, dapat i-adapt eh. Contradicting ba sila o hindi? Hindi, dapat Hindi, di ba? i-adapt eh. Oo. It can be, kasi merong katulad sa amin, merong mga techniques or methods na irreplaceable pa Yes, ng technology. Technologies, yes. Meron naman na technology na bago sa amin na dapat namin aralin. Mhm. So, kung i-combine natin yon, wagi ang magiging wagi ang industriya, panalo ang business kapag gano'n. Kasi nga, open-minded ka, open ka dun sa mga changes Yeah. for the progress. And you're willing to give up the old, yung old technique in order to, give To make way for the new one. Yes, for yun yung para sa akin, the smartest way of doing business. So, tama naman siya. So I keep on attending seminars here, abroad. So nag-convention ako, talagang nag-i-invest ako So, sa continuous pa rin ang learning mo. Exactly. Hindi ka nag-i-stop. Hindi eh. At Yung least- tipong, yung gusto kong malaman ngayon na hindi ko pa alam, Yeah. talagang meron pa rin appetite for that. Yeah, Hindi yun dapat naman mawala. talaga ang dapat, di ba? Oo. We should not stop learning. Kailangan talaga continuous ang ating Correct. pag-aaral. Di ba? Para sa craft natin. Exactly. Di ba? And isa pa na gusto ko sana idagdag din doon, no? Yung kasabihan na yun, kumbaga, hindi na, kasi yung mga marami kabataan ngayon, baka nalilito sila doon sa work smart. So, nakakalimutan nila yung essence ng hard work. Yeah. Kasi yung salitang work smart, not hard. May AI naman, di ba? Pero of course, ibang mas malalim na topic yun eh. Yes. Yung kung pag-uusapan natin yun, baka maubusan tayo ng oras. Di ba? Okay. So anyway, basta yung dalawang saying na yon, hindi sila contradicting. Just try to think a little bit kung bakit sila naging complementary. Yeah. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng work smart ka lang eh, di ba? Di ba? Tulad ng AI. Pero syempre, kailangan mag-start ka muna somewhere. Oo. And if you start somewhere, you have to work hard for it.
and then later on na yung work smart. Oh, kasi those Diba? are tools Yes, na you have to be smart enough to learn how to use the tools. Yes, yes. Oo, oo, oo. Yun kasi or else parang tools nga yan, sayang naman kung hindi mo magagamit. So still again, papasok yung innovation. Innovate or else you will evaporate. Magiging obsolete ka. No. 'Di ba? At marami ng mga businesses na naging ganon dahil At saka, mind hindi you, hard work pa nakasabay. rin talaga. Yeah, hard work talaga. Ano pa rin talaga yung hard work? Yung working smart lang is, siguro ang ibig sabihin nun is kailangan makasabay ka doon sa existing technologies. Hindi ka dapat The tool. yung tools, 'di ba? To make yung pinaghirapan mo easier. Yes. 'Di ba? Indeed. So tulad ng ginagawa mo, 'di ba? Before, paano ka gumagawa ng puppet? Tahi-tahi, kinakamay-kamay mo talaga. Pati yung mga mascots, 'di ba? Talagang fina-fiber ka, binabrush-brush niya, 'di ba? Pero ngayon sabi mo nga nag-a-adapt na kayo doon sa 3D printing, 3D which is printing. much easier. Yes, Diba? in a way. Oh, in a way. In a way, Pero, in a way. in a way. Yung, kumbaga, pero doon pa rin creativity eh. Tinanggal Yeah, mo yeah. lang tinanggal mo lang yung tools, pinalitan mo lang ng mas makabagong tools nga. Yes, yes, oo. Okay, so now, maraming mga young viewers tayo dito, no? Mga bata. Yeah. Who have also creative dreams. So, ano ba yung simpleng maia-advise mo sa kanila sa Well, ngayon? Sa ngayon kasi kung titignan mo, creativity is the name of the game. Creativity, Diba? yes, yes. oo. Creativity is the name of the game. So you have to be creative. Ang kagandahan natin dito sa Pilipinas, we are hindi tayo suppressed with pwede natin gawin kung anong pwede natin gawin kung anong gusto natin Gusto ng gawin. good, aha. Pero mind you, merong responsibilidad doon. Correct. And yes, at the aha. same time, kung titingnan natin yung nasa paligid natin, 'di ba? Sino ba yung mga sumisikat? Mga content creators na Yes. ginagamit nila, ang puho nila, in their own creativity. Ah. Wala naman magsasabi sa iyo na, oy, ito yung diploma. Pero sometimes yung diploma na-overtake ng creativity or ng diskarte. Yes, Pero yes. I'm not saying na yung diploma ay hindi na importante. Importante, yes. Napakahalaga ng diploma kasi that will qualify you in certain area na gusto mo ring marating. Diplomang talagang pinag-aralan mo, Oo. Hindi pwedeng diploma dyan lang, nabibili dyan sa... Siyempre, But diploma. Legit na diploma. Oo, diploma na ibig sabihin equip ka Oo. with the knowledge, With the knowledge, na ano mo sa skills. university, sa para just to qualify ka nga. And that, getting a diploma is another form of hard work. Yes. Kasi yung naghihirapan yan, di ba? Hindi naman Kaya po nga. pwedeng... Isipin mo, no? May nag-apply na engineers. Yeah. 3 engineers. Yung dalawa, engineer lang. Pero yung isa, engineer, content creator, Content creator editor. pa. Yes, oo. Ang dami niyang background, ang dami niyang alam. So, Yeah. i-hire. So, Yeah, yeah, i-hire, yeah. siyempre, yung... So, ganun ng mga employer minsan, di ba? Una, kaya yung certificates or diploma na yan is nandyan. Kasi kumbaga, hindi ka pa na makilala ng employer eh. Correct. Di ba? So, ano magiging basehan nila is yung mga credentials mo. Yes. Di ba? And some you have truly shown us that hard work and passion create real magic. Di ba? Magic din to eh. May nabanggit ka rin sa akin kanina nga pala about World Puppetry Day. Yes. Can you tell us more about that? We're celebrating the World Puppetry Month actually. Month. Yung day was nung 22 the whole world is celebrating the World Puppetry Day. So nagkaroon kami ng mga activity. Kasama namin sila Wanlu. Wanlu. Oo, Wanlu, kasama kamusta? namin sila sa iba't ibang lugar, sa Robinson, sa Enchanted Kingdom. So naging busy ang community ng puppetry dito. So ng this mga March, puppeteers. The whole March is Puppetry, the Puppetry Day. World Puppetry Day. Di ba yung World Puppetry Month? Month eh. World Puppetry Day is 22. Tapos World Puppetry Month is yun nga. March. Okay. Ayun. Nililinaw lang natin. Correct. Okay. So, Linawan na kasi. alright, Sam. So, again, salamat for sharing your inspiring journey with us here, lalo sa mga ating mga kamati at mga Pleasure is dito. all mine. And meron ka bang closing words for all the children watching? Oo, meron nga pala akong isang puppet pa. Na, May isang puppet ka pa. Oo, kung ready Sure, na. sure. Pero, of course, but invite mo na sila doon sa ating MOB. Ay, oo nga pala. May Oo, MOB tayo, uy. okay? There's a new club in town called the Magicians on Bike o Yeah. motorbike ito ha. So, yung mga
akabagang namin dyan na gustong-gustong mag-ride at gustong-gustong mag-magic, pagsamahin natin yan sa isang araw. Yes, and this will be on On March- this Friday. Diba? This March Friday? 28. 28, March Yes, 28. at tatawid tayo ng... First ride ever ng MOB ng Magician's ayan, Empire. ayan siya. Ayan, okay? Oh, ayan. So, March 28, Friday, 2025. 2025 ba? Sa kay Tome, Binangonan, Rizal. Sa Talim Island. Tatawid tayo ng dagat. Oh, Kasama ka ba? exciting. Kasama ka ba, buddy? No, ayoko. Marunong ka ba lumangoy? Ayoko. Maraming pagkain. Dadala na, Sige na. nadala na siya. Oo, actually. Marami na siyang napuntahan. Marami na kaming napuntahan. At isa nga yung experience na lumubog yung amin. Oo, yun ang nakakaano, di ba? But anyway, Pero by God's grace, andito kami to share the good news yes, to yes. everyone. So, ngayon, sabi mo, meron kang last word at yung meron kang isang magpapakilala pa? Ay, oo, meron kaming isang teka, kukunin ko lang. Sunduin mo na siya. Sunduin ko na Bye-bye, to, ha? buddy. Bye-bye. Ay, tatay. Okay. Tatay. Ay, talaga si buddy, oh. Anyway, sige. So, meron pang ipapakilalang puppet si ating Sam. Si Kuya Sam. Kuya Sam, you know. Okay. So, asan na ba siya? Parang ang layo yata na pinuntahan ni Kuya Sam, ha? Yeah. Kaya pupuntahan ko muna siya, ha? Hahanapin ko kung nasaan si Sam, ha? Kuya Sam! Kuya Sam! Kapit lang. Hoy! Ay! Tama ba tong lugar na to? Ay! Ay, kadaming ilaw dito. Asan na ba ako? Asan yung camera? Ayun. Uy, camera. Uy! Magpapakilala nga pala ako. Ang pangalan ko ay si Mang Kano. Ayan, Mang Kano. Oho. Ayan nga, ako, nandito ako ngayon at kakanta ako at magbibigay ako ng pagbibigay ako sa iyo ng konting paalala sa ating mga kaibigan o sa ating mga kabataan. Uupo ako dito. Ayan. Yan, Uy. umupo si... Ayan na pala si Mang Kano. Nalunod ako. Ayan. Ayun nga. Oo. Ang tawag dito sa ginagawa namin ay pa-conventional puppetry. Kung kanina merong ventriloquist yung kasamang nung mga magician o nung puppeteer na sabay silang nagsasalita. Ngayon, ako lang ang bida. O sige, meron akong awitin. Kung handa na yun, ay aking kakantahin. Ito'y mensahe ko sa aking mga kabataan. Ito nga pala ay komposisyon ng isa nating kaibigan na si The Boss Rani Raimundo. Yan ang ating pong kasalukuyang chairman ng Magicians Foundation Incorporated. O sige, hala, umpisa na. Ratsadahin na natin. Ito na. Pwede kayong sumabay sa akin. O mga bata, makinig kayo. Kapag nakasulubong si Lolo at Lola, pagmamano ay huwag kalimutan. Kapag kausap si ate at kuya, huwag kalimutan gumamit ng po. Yan ang basang Pilipino, galang at may respeto. Minana mula sa aming ninuno, ngayoy binabahagi namin sa inyo. Ayan, makinig kayo lang o lapit pa mga bata para mapakinggan ninyo. Ito pa. Kapag nasa pagkainan, pagdarasal ay huwag kakalimutan. At pag nakitang pagod si nanay, tumulong agad sa gawaing bahay. Ganyan ang batang Pilipino, at may respeto. Na mula sa aming ninuno, ngayoy binabahagi namin sa inyo. Ay, nako, ganyan talaga mga bata. Kinakailangan makikinig kayo sa inyong mga magulang. Dahil ang mga bata ay ganito.
Mabait, masaya, malusog at masigla, laging nakangiti, masarap tumawa. Ganyan ang batang Pilipino, galang at may respeto, minana mula sa aming ninuno, ngayon binabahagi namin sa inyo. Yan ang batang Pilipino, galang at may respeto, minana mula sa aming ninuno, ngayon binabahagi namin sa inyo. Ayan po mga kaibigan o mga kabataan, laging tatandaan, makinig sa inyong mga magulang. Paalam, salamat po! Salamat! Okay, again, so let's give a big round of applause for Mang Kano. And of course, syempre, yung ating kaibigan na si Sam Fuentes. Thank you very much, Sam. you po. And again, maraming salamat. Ay, And, pleasure also mine. Yan, okay, so Mang Kano. So, you know, hard work is like planting a seed. Every time you put in effort, you're watering that seed. Even if it seems small now, it will bloom into something beautiful in the future. Kahit maliit ang iyong effort ngayon, it will lead to success. Tama ba, Kuya Sam? Tamang-tama. And believe in yourself. Every step you take makes you stronger. Sipag, tiyaga, these are the true magic in life. And every bit of hard work adds up to a magical journey. So let's cherish that effort. So again, maraming salamat po sa ating amazing sponsors and to you, Kamagic and Mamajik, for continuously watching us, supporting us, and for always tuning, sharing this magical journey with us. And again, thank you to our guest, Sam Fuentes, Mang Kano, and si Buddy, the boy. Okay? And to Boss D, Direct Sam, and Direct Branchy, Kuya Dave. Wala pa rin si Kuya Dave dito. Si Kuya, si ba pa kanina? Kuya Kyle, and all the amazing staff of Euro TV Philippines. Mga Magic, nagsimula po tayo sa konti lang ang viewers dati pero ngayon parami na po tayo ng parami. Kaya keep on sharing, mag-comment po kayo at mag-follow po kayo sa show ng Magic at Iba Pa and our Facebook page and also Euro TV Philippines na rin. Okay? Mag-follow po kayo dyan. And share nyo po para mas lalo po dumami ang mga viewers natin at mas marami pong makapakinig ng ating mga pinag-uusapan dito na alam naman natin na makakatulong sa mga kabataan. Diba, Kuya Sam and Mang Kano? Talaga. So follow Magic at Iba Pa on social media for more magical moments. And if you need a dose of wonder and amazement tulad ni Mang Kano at ni Buddy for your next event, just reach out to us and we will make sure it's a show to remember. Yeah. No sleight of hand. Okay? Just honest, magic, and unforgettable moments. You can also watch Magic at Iba Pa and other Euro TV shows on Pinoy Stream Channel, Signal Channel 106, Sky Cable Channel 217. So, mga ka-Magic at Magic, today we learned that hard work is never wasted. Success isn't instant. It takes effort, patience, and persistence. Kaya, let's always respect those who work hard. Ang ating mga magulang, manggagawa, at tayong lahat na nagsisikap para sa pangarap. Thank you for joining me on Magic at Iba Pa. Keep believing in yourself, work hard, and create your own magic. See you next time and have a truly magical day. Bye for now! Bye, Mang Kano! Thanks, Sam! Bye!